Ang dami-daming pag-usapan or dapat pag-usapan kay Kim Chu, no? Talagang siksik liglig. Yun nga lang, may mga ibang kwento na ako personally na sad. But anyways, unang kwento of course ay yung ano, yung of course yung nakita natin kay Linda Walker. Talaga alam mo si Kim Chu talaga maaasahan sa mga part na yun, ano. 'Di ba nakaalam niyo naman sa Showtime pag may mga guest na from Cebu, si Kim Chu ang ano, si Kim Chu ang pambalandra, ang front runner nila pag ganun, syempre. At ngayon nga, meron nga from China naman, di ba, si Linda Walker. So, ang galing-galing, talagang very, ano siya, sabi ko ano, Tagalog, English, tapos may Bisaya, tapos Chinese, mga Mandarin, yung ganun. Ang dami niyang alam, baka mali natin, nag-aaral na rin siya ng Spanish or whatever, iba-iba pang language. Yun, perfect, panalong panalo, ang daming pumuri at trending talaga si Kim Chu. Pero personal, sinasabi ko sa inyo, because nakita ko na si Linda Walker in person eh. Pero syempre, dito ako kay ano, kay Kim Chu ako. Talagang in terms of beauty, angat-angat. Di ba may mga nagsasabi nga na kasi parang sana pag nagkaroon ng version sa atin, sa Pinoy, si Kim Chu talaga. Pero anyways, ang dami namang project ni Kim Chu. O yun na. Next naman, of course, ay itong ano, yung napanood nyo ba yung video na kung saan pinupuri siya nung nag-video sa kanya na ang tawag nga sa kanya from Chinita Princess to Korean Princess kasi yun nga nag-start na nga mag-aral si Kim Chu ng Korean at baka naririnig nga siya ng taong yun at sinasabi nga napakagaling ni Kim Chu. Na totoo naman si Kim Chu, yun na nga idagdag pa natin yung Korean, 'di ba? So 5 na nakakaloka si Kim Chu. Ang dami-dami niyang gustong matutunan, ang dami-dami niyang natututunan. Talagang very talented. At ano no, hindi talaga putyo-putyo lang ang pag-artista sa kanya. Serious na serious siya sa ganitong bagay. So yun. At of course, alam naman natin na any ano time, not naman siguro, ano kaya, third week kaya ng June or mga or July, mag-start na kaya silang mag-shoot sa Korea kasi talagang kaya nag-aaral na, no. But anyways, yung pinapakita naman kanina, yung picture na sorry, na Kim Chu and Paolo Avellino, at least alam na natin, 'di ba? Akala nyo talaga nakakatuwa lang kasi may special na paandar para kila Kim Chu and Paolo Avellino ang ASAP na sinasabi nga doon na kasama sila sa show. Ang bongga doon. Kaya lang nakakatuwa nga yung iba kasi sinasabi nga nila na parang show naman yun ni Kim Chu at ni Paolo. Bakit may paandar pa na gano'n? Well, alam naman natin the power of Kim Paulandia, no? Hindi matatawaran. Kaya naman, hindi na ako nagtataka kung may mga ganun pa rin. May mga sinasabing, may mga yan, yung ganyan, no? It's official, Kim Pao is headed to Australia, yung mga ganyan. So, hindi na ako nagtataka. Pero July 25 yan. By the way, isa sa mga sinasabi ko kanina, yung medyo nasasad ako. Because, alam naman natin na paparangalan si Kim Chu and Paolo Avellino as box office heroes, 'di ba? Sa The Eddies ngayong July 5 sa Manila Marriott Hotel. So, kaya lang kung titignan mo yung schedule, para ang labo nilang maka-attend doon, ano. Yun lang ako nakikita ko lang naman, para ang labo kasi syempre pag inaaral mo hindi naman siya parang feeling ko mag-a-abroad na sila by that time. So, nasasad lang ako na baka hindi sila makapunta sa The Eddies, hindi na personal matanggap yung box office heroes na yon. To think na, sabi ko nga, di ba, sila ang kauna-unahang sinigurado ko na talagang pasok sa box office heroes. Of course, aside from pumasok din yun nga, yung meet, greet, and buy ni Maricel Soriano, yung mga ganon. At syempre, ayun, Maricel, Piolo, Joshua, Bell, and of course, yung kay Vice Ganda na Call Me Mother, of course. And parang tatlo lang ba sila or apat? Parang nakalimutan ko na. Pero yun nga, importante kasi sa akin talaga yung ano, yung sa Kim Pao sana na makarating sila doon. Kasi syempre, given the chance, ako talaga ang magbo-volunteer. Usually kasi mga member ng Speed ang mag-award. So sana, ako yung, definitely sa akin ibibigay yon. But anyways, ayun pa. So, anyways, sana mabigyan pa rin ng chance na makapunta sila doon. Pero sa mga naririnig ko kasi, parang the whole month of July sobrang busy na sila at mukhang laging nasa ibang bansa. So next naman ito naman of course the as usual, 'di ba?
Pagdating sa alam niyo naman may kalamidad na naman, meron na naman nangyari sa atin sa Pilipinas, may lindol na naman at naapektuhan ng of course Davao and Gensan. So, makikita niyo naman alam mo nahulaan agad talaga na hindi magpapatumpik-tumpik si Kim Chiu, talagang tutulong at tutulong. So, nakita naman natin yung kay pinost ni Melay Cantiveros, 'di ba? Sabi ganyan, nagpasalamat agad-agad siya kay Kim Chiu dahil talagang ayon, nag-volunteer agad, natutulong siya. Alam mo yung gano'n, 'di ba? Hindi siya natatapos sa pagtulong sa ano lang, sa kung saan lang Parang lahat gusto niyang tulungan. Ano, pwede nga siyang politician, pwede nga siyang maging humawak ng national um, mag-hold ng office sa ganyan kasi ang ano niya yung thinking niya agad ay makatulong, parang gano'n. But of course, wag natin siyang agawin wag natin siyang tanggalin sa showbiz. Hayaan natin siya sa showbiz. Kaya naman, pinipray lang ng Kim Paulancia na mas sana mas dumami pa ang project. Although, ang dami namang talagang project ni Kim Chiu. So, kaya lang sana mas dumami pa ang kita niya. Yun talaga prangkang salita. Kasi, the more na marami siyang kita, the more na ang dami niyang tinutulungan. So, yun. Ang kwentong Kimpaw ay isang kuwento na puno ng saya, kilig, pag-asa, at minsan ay lungkot para sa kanilang mga tagahanga. Sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay naging isa sa mga pinakasikat na tambalan sa kasalukuyan dahil sa kanilang natural na chemistry, pagiging komportable sa isa't isa, at mga proyektong nagustuhan ng publiko. Ang masayang bahagi ng kwento ay makikita sa suporta ng kanilang mga fans. Maraming natutuwa sa tuwing may sweet interaction sila, may bagong proyekto, o simpleng mga kulitan at biruan sa interviews. Dahil dito, maraming tagahanga ang umaasang mas lalalim pa ang kanilang samahan sa paglipas ng panahon. Ngunit mayroon ding malungkot na bahagi. Kapag may lumalabas na issue, cheese o haka-haka tungkol sa kanilang personal na buhay, nagkakaroon ng iba't ibang reaksyon ang mga tao. Minsan ay nagiging sanhi ito ng hindi pagkakaunawaan sa social media, lalo na kapag may mga balitang hindi naman kumpirmado. Dahil dito, may mga fans na nasasaktan o nababahala kapag hindi natutuwad ang kanilang mga inaasahan. Sa huli, ang kwentong Kimpaw ay paalala na ang mga artista ay may sariling buhay at mga desisyong personal. Magandang suportahan sila dahil sa kanilang talento, sipag at mga proyektong ibinibigay sa publiko. Anuman ang tunay na estado ng kanilang relasyon, ang pinakamahalaga ay ang respeto sa kanila bilang mga tao at ang pagpapahalaga sa saya at inspirasyong na ibibigay nila sa kanilang mga tagahanga. Kaya masasabi nating ang kwentong Kimpaw ay isang kuwentong may halong saya at lungkot, ngunit higit sa lahat, isang kuwentong puno ng pag-asa, suporta at pagmamahal mula sa kanilang mga tagahanga. Kung ang balita ay tungkol sa kwentong Kimpaw, masaya at malungkot, masasabi ko na normal lamang na magkaroon ng magkahalong emosyon ang mga tagahanga ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Ang masayang bahagi ay makikita sa patuloy na suporta ng publiko sa kanilang tambalan. Maraming tao ang naaaliw at nai-inspire sa kanilang samahan, lalo na sa mga proyektong pinagsamahan nila. Dahil sa kanilang magandang chemistry, hindi nakapagtatakang marami ang kinikilig at umaasang mas marami pa silang gagawing proyekto sa hinaharap. Samantala, ang malungkot na bahagi ay nagmumula sa mga issue, haka-haka at mga inaasahan ng ilang tagahanga. Kapag walang malinaw na kumpirmasyon tungkol sa kanilang personal na relasyon, nagkakaroon ng iba't ibang interpretasyon ng mga tao. Minsan, ang sobrang pag-asa o pag-aabang ng fans ay nagiging dahilan ng pagkadismaya kapag hindi tumutugma ang mga balita sa kanilang inaasahan. Mahalagang tandaan na maraming usapin tungkol sa mga celebrity ang nananatiling haka-haka hanggat wala silang opisyal na pahayag. Bilang mga tagahanga, mas makabubuting suportahan sila sa kanilang mga trabaho at tagumpay kaysa agad maniwala sa mga hindi pa beripikadong impormasyon. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang suporta at pagmamahal ng mga tao kina Kim at Paulo. Ngunit ipinapaala rin nito na mahalagang balansehin ang pagiging fan at ang pagrespeto sa kanilang pribadong buhay. Ang tunay na sukatan ng kanilang tagumpay ay hindi lamang kung ano ang estado ng kanilang personal na relasyon, kundi ang saya at inspirasyong na ibibigay nila sa kanilang mga tagahanga at sa industriya ng entertainment. Oo, narito ang isang mas mahabang reaksyon.
Ang balitang Kwentong Kim Pao, Masaya at Malungkot ay isang paksa na tiyak na makaantig sa damdamin ng maraming tagahanga ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Sa totoo lang, ang kanilang kuwento ay hindi lamang tungkol sa isang tambalan o love team, kundi tungkol din sa koneksyong nabuo nila sa puso ng kanilang mga taga-suporta. Ang masayang bahagi ng kuwento ay makikita sa napakalaking pagmamahal na natatanggap nila mula sa publiko. Sa bawat proyekto, guesting, at simpleng interaction nila sa harap ng kamera, maraming tao ang nakakakita ng pagiging totoo, komportable, at masayang samahan nila. Dahil dito, hindi maiwasan na marami ang ma-inspire at maging invested sa kanilang journey. Nakakatuwang isipin na sa panahon ngayon na puno ng negatibong balita, may mga personalidad na nakapagbibigay ng saya, kilig, at inspirasyon sa maraming tao. Ngunit kasabay ng kasikatan ay ang mga hamon. Ang malungkot na bahagi ng kuwento ay ang mga intriga, espekulasyon, at minsan ay sobrang pagsusuri ng publiko sa bawat kilos nila. Kapag sikat ang isang tambalan, parang bawat detalye ng kanilang buhay ay nagiging paksa ng usapan. Minsan, ang simpleng pagkikita o hindi pagkikita ay nagiging malaking issue. Ang ganitong sitwasyon ay maaring maging mabigat hindi lamang para sa mga artista, kundi maging sa kanilang mga tagahanga na emosyonal na nakasubaybay sa kanilang kuwento. Isa ring mahalagang punto ay ang mataas na expectations ng fans. Kapag mahal na mahal ng mga tao ang isang tambalan, natural na gusto nilang makita itong magtagumpay sa lahat ng aspeto. Ngunit bilang mga tao, may sarili ring desisyon, pangarap at personal na buhay sina Kim at Paulo. Hindi lahat ng inaasahan ng publiko ay kailangang mangyari at hindi rin dapat maging sukatan ng kanilang tagumpay ang pagtupad sa mga haka-haka ng ibang tao. Nakakabilib din si Kim dahil sa kabila ng maraming pinagdaanan niya sa buhay at karera, nananatili siyang positibo at matatag. Gayon din si Paulo, na kilala sa kanyang pagiging pribado at profesional. Ang kanilang pagiging mahusay sa kanilang larangan ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy silang hinahangaan ng marami. Sa huli, ang pinakamamagandang aral mula sa kwentong Kim Pao ay ang kahalagahan ng suporta na may kasamang respeto. Mas masarap suportahan ang mga iniidolo kapag hinahayaan din silang mamuhay bilang normal na tao sa likod ng kanilang kasikatan. Ang tunay na pagmamahal ng fans ay hindi lamang nasusukat sa kilig o excitement, kundi sa paggalang sa kanilang mga desisyon at kaligayahan. Kaya para sa akin, ang kuwentong ito ay masaya dahil sa pagmamahal at inspirasyong ibinibigay nila sa maraming tao. Ngunit may kalungkutan din dahil sa mga hamon at pressure na kaakibat ng pagiging nasa sentro ng atensyon. Gayunpaman, nananatiling positibo ang kabuuang larawan dahil ipinapakita nito kung gaano kalakas ang suporta ng kanilang fandom at kung paano nila napapasaya ang napakaraming tao sa pamamagitan ng kanilang talento, sipag at magandang samahan. Marami pang maaring maidagdag sa usaping ito tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino una. Ipinapakita ng kwentong Kim Pao kung gaano kalaki ang impluensya ng social media sa mga artista ngayon. Isang simpleng larawan, video clip o komento lamang ay maaring pagmulan ng iba't ibang interpretasyon at usapan online. Dahil dito, mabilis kumalat ang mga balita at haka-haka, maging totoo man o hindi. Pangalawa, kapansin-pansin na hindi lamang kilig ang dahilan kung bakit marami ang sumusuporta sa Kim Pao. Maraming tagahanga ang humahanga rin sa kanilang profesionalismo, sipag at dedikasyon sa kanilang trabaho. Ang kanilang tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa love team, kundi pati sa kanilang individual na kayahan bilang mga artista. Pangatlo, magandang paalala rin ang sitwasyong ito na hindi lahat nakikita ng publiko ay ang buong katotohanan. Bilang mga celebrity, may bahagi ng kanilang buhay na pinipili nilang panatilihing pribado. Kaya mahalagang maging maingat sa paghusga at huwag agad maniwala sa lahat ng kumakalat na impormasyon hanggat wala pang opisyal na kumpirmasyon. Isa pang nakakaantig na aspeto ay ang katapatan ng kanilang mga tagahanga. Sa kabila ng iba't ibang issue at usap-usapan, marami pa ring nananatiling sumusuporta sa kanila. Ipinapakita nito na ang tunay na fandom ay hindi lamang tungkol sa kilig, kundi tungkol din sa pagtitiwala, respeto at patuloy na pagsuporta sa mga iniidolo. Sa kabuuan, ang kwentong Kim Pao ay hindi lang simpleng kuwento ng isang sikat na tambalan. Ito rin ay kuwento ng pag-asa, paghanga, suporta at mga aral tungkol sa pagrespeto sa personal na buhay ng mga taong nasa ilalim ng mata ng publiko. Anuman ang mga susunod na kabanata ng kanilang kuwento, ang pinakamahalaga ay manatiling masaya, matagumpay
at inspirasyon sila sa maraming Pilipino.